Hello! Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. Lucky day nyo is Thursday. Lucky numbers nyo 7, 10, 35, 29, 46, 59. So, that is for Aries pala. Sige. Kahit na walang timestamps ito. Lagyan ko na lang kayo ng hiwa-hiwalay na lucky numbers sa lucky day. Sige, sige. Aries, lucky day mo, Thursday, lucky numbers mo, 7, 10, 35, 29, 46, 59. Leo, lucky day mo, Thursday, lucky numbers mo, 3, 1, 45, 18, 11, 33. And Sagittarius, ang lucky day mo, Friday, lucky numbers mo naman, 44, 40, 35, 13, 26, at saka 20. Okay. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, dahil ito ay collective reading lang, hindi naman to personal reading. Kung gusto niyo ng personal reading, mag-message lang kayo sa aking FB page. Hanapin niyo yung link at details, nakalagay sa description below. At kung hindi ka pa nakaka-like and follow, i-like and follow mo na yung aking FB page, TikTok, Instagram, at don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. So, ayan, ito na yung gabay ninyo para sa araw na ito. Ano ba yung main energy mo? The Lovers. Uy. So, pwedeng may Gemini. Strong energy ni Gemini. Or more on nakafocus itong araw mo about your love life. Ayan sa relationship mo, sa partner mo, sa asawa mo, sa jowa mo, o dyan sa ka-MU mo, sa person mo. Okay? Ano ba yung mga pwedeng maging challenge para sa inyo ngayong araw na to? Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups. So, iba sa inyo, parang you are trying to make hugot-hugot. Okay. Parang you are dealing with something, yun yung challenge sa inyo. Parang you are finding it hard na, alam mo yun, maging inspired ngayong araw na to. Hindi ko alam. Nalulungkot ka ba? Nadidepressed? Disappointed? No? Yun yung challenge ninyo Yun yung nakikita, nafe-feel ko dito sa Page of Cups. No? So, pwedeng iba ang challenge ninyo is finding your happiness ngayong araw na to. Or parang hindi nyo alam kung saan kayo huhugot ng inspirasyon. Ayan. You're parang nahihirapan kayo na, pwedeng iba nahihirapan kayo express yung feelings ninyo. No? Nahihirapan kayo mag-express ng mga nararamdaman ninyo. Ano naman ang magiging outcome? Outcome para sa inyo ngayong araw na to is manghihingi rin kayo ng advice, ng tulong sa iba tungkol dito sa sitwasyon ninyo. Yun yung nakikita ko. Pwedeng ikukonsulta mo sa kaibigan mo, sa BFF mo, yung sitwasyon mo, no? Kasi parang ewan ko parang may patungkol to dito sa person na gusto mong sabihin sa kanya pero hindi mo magawa. Hindi ko alam kung nahihiya ka ba, nag-aalangan, no? Yun nga yung sinasabi ko you have trouble expressing kung ano yung gusto mong sabihin dito sa person na to. So, pwedeng gagamit ka ng padrino or
tulong ng kakilala mo or kaibigan mo, ngingi ka ng advice, no? Papatulong ka. So, ano pa? Okay. So, pwedeng iba kasi, kaya kayo na-challenge dito sa person to or nahihirapan kayo kasi pwedeng meron kayong conflict ngayon nitong person mo. Or kung nililigawan mo yan naman, pwedeng yung iba nag-hesitate kayo kasi alam ninyo na marami kayong karibal dyan sa person na yan. Ibig sabihin, attractive siya. Pwedeng gwapo, maraming chicks yung maaligid, or kung babae naman yan, maganda ligawin, maraming nangliligaw, marami kang pwedeng kakompetensya, karibal. Okay? So, kung may kinalaman naman ito about family member o halimbawa asawa mo na yan, kung hindi romantic yung pinag-uusapan, halimbawa kapamilya, kapatid, parang nagkakaroon naman kayo ng trouble na ikaw nasabihin dito sa person na yan na kung ano yung gusto mong sabihin kasi pwedeng hindi niya tinatanggap yung sinasabi mo or parang magkakontra kayo ng ideas. So, yun na, yung sinabi ko ngayon is yung kung hindi romantic. Pero yung mga binanggit ko kanina, yun kung romantic yung connection. Okay? So, yan. Pwedeng hindi kayo nagkakasundo. Maraming may mga disagreement, hindi kayo magkatugma, hindi kayo on the same page. Tsaka meron talagang strong energy ng air sign dito. May Knight of Swords ka, ayan. The Lovers is Gemini. So, pwedeng Gemini. Pwedeng yan. Pwedeng you are having, conflict with the Gemini person. So, pwedeng yung iba dito, meron kayong issue or misunderstanding with your, siblings or sibling, kung isa lang yung kapatid mo. No, o pwedeng iba, parang nagkakaroon ng misunderstanding or miscommunication sa magulang or anak, no? Mother child or father child relationship. Pwedeng merong pwedeng kulang ng communication, pwedeng may blockage, no, pagdating sa communication, or parang merong misunderstood, no. Oo nga, I can see a conflict between someone who is a person of authority. So, kung sa workplace yan, it could be yung superior, yung boss, or yung in charge. Ngayon, kung sa family naman, it could be the father, or kung sino yung tumatayo na pinaka-authority dyan sa pamilya ninyo. No? So, yun talaga. Pwedeng iba dito may conflict kayo sa tatay nyo. Or yung iba, ikaw yung tatay, may conflict ka sa anak. Or parang may misunderstanding. Or parang hindi kayo nakakapag-communicate ng maayos. Pwedeng gaya nga sabi ko, pwedeng may nami-misunderstood dito no? Kasi pwedeng iba, you're trying to cope dito sa isang samahan na na parang siya yung itong
King of Swords, siya yung dominant, siya yung nasusunod, siya yung authority eh. No? So parang hindi, 'di ba gano'n naman 'yun minsan pag mas matanda sa atin, hindi tayo makapagsalita ng maayos or hindi tayo minsan makapangatwiran kasi 'yun nga minsan kapag nangangatwiran ka dun sa person ng authority, parang nilalabag mo na agad siya o binabastos mo na siya agad, sinasagot mo na, 'di ba gano'n naman noong unang panahon? Ewan ko, siguro hindi lahat ng families gano'n, pero more on ganun. Lalo na kapag may, yun nga, authoritarian yun. Siyempre, kagaya niyan, siya head ng family. No? Parang, kumbaga king yan eh. Di ka naman makakaano dyan kung ano ka lang, page ka lang. Kumbaga anak ka lang, hindi ka makapangatwiran yun. Yun lang, pwede kasing, minsan pag nangangatwiran ka or ini-speak mo yung point of view mo, baka iniisip alam mo yun, parang sumasagot ka na agad or ewan, no? Parang ganun. So, more on nakikita ko dito is ang conflict ay, yung challenge nga gaya ng sabi ko is how to communicate. Paano mo i-express yung gusto mong sabihin, yung idea mo, yung nararamdaman mo. Yun. Whether this is a romantic connection or a family member, a friend, a co-worker, a boss, no? Pero sa tingin ko nga dito, dahil dito sa outcome mo, so pwedeng may mamamagitan, pwedeng, alam mo yun, pwedeng may makakatulong sa situation mo na third party. Ibig sabihin, kaibigan o iba pang family member. Kumbaga may isa pang person na pwedeng makatulong dito sa conflict or sa problema. Okay. Oh, communication nga pala with the 9-0. Very very clear na communication problem talaga ito with the 9 of Wands. Meron siyang kinalaman talaga sa hindi ko alam kung ito by exchange, nagkapalitan ba ng salita or merong hindi nag-uusap or hindi nagkaunawaan. Hindi ko alam. Okay, ang nakikita ko rito is meron na lang isa na magpapakumbaba. Okay. Siya na lang yung uunawa, magpapakumbaba. Hindi ko alam kung sino dito, pero meron. So, yun yung pinaka-solution dito sa problem, yung magiging outcome. Okay, so nakikita ko magkakaayos. So, kung nagkaroon ng conflict dyan, nagkaroon ng miscommunication, hindi pagkakaunawaan, tampuhan, nakikita ko na maaayos. Pero, more on, yun nga, merong isang mag-giveaway, merong isang magpapaka-humble, no, na siya na lang yung mag-adjust. And, nakikita ko kasi, masosolve nyo naman to kasi mukhang magkakaroon naman kayo ng cooperation with the Three of Pentacles. So, ibig sabihin, hindi lang naman isa yung kumbaga magtutulungan naman kayo in such a way na magkaayos kayo. Hindi lang naman totally yung isa lang talaga yung dito, yung mag-effort. Tingin ko, ayan magkakaroon ng ito ay community, teamwork and cooperation. Ayan. Tingin ko naman, maayos naman yung problema. Okay, so kung may mga gagawin kayo at ang conflict ay yung mga, halimbawa, conflict nyo, yung paano makipag-usap,
makipag-bargain, makipag-areglo, ayan. So, nakikita ko, masosolve naman yung conflict. No? Kasi kung sino yung marunong dito, halimbawa sa isang project, kung sino talaga yung marunong humarap, sino yung marunong makipag-usap, siya na yung magkikipag-deal doon. Ayun na nga, magkukusa na nga yung isa dito. So, ayan. So, dito sa samahan ninyo, team kayo dyan, tulong-tulong kayo. No? So, kung sino yung pwedeng mag-adjust, siya yung mag-a-adjust. Kung sino yung marunong makipag-usap, siya yung makikipag-usap. O, sino yung willing magpakumbaba, siya na muna yung magpapakumbaba para dun sa mga may conflict naman dito sa relationship or pamilya. Okay? So, in the end, maganda, happy ending. Nakikita ko na magkakaroon naman ng unity dito. Para sa common goal alam mo yun, gagawin ninyo yan, magtutulong-tulong kayo para doon sa common goal ninyo, which is ito, yung ma-accomplish nyo yung dapat nyo ma-accomplish, ma-solve ninyo yung problem. Okay, kung meron mang problem. So, ayan, ito yung mga nakuha kong energies para sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius, ngayong araw na to. Kung hindi po kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe, paki-like and share. Take care, and I will see you on our next reading.